Dadalhin tayo ng kasong ito sa Falls Hill, Coventry, UK. Ang lugar na ito ay isang suburb na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Coventry, West Midlands of England. Base sa census, meron lamang halos 22,000 ang populasyon ng mga taong naninirahan sa lugar na ito. Ang St. Lawrence's Church, ang sentro ng lugar na ito na ngayon ay Belgreen na ang tawag. Dahil nasa labas ng parte ng Coventry, kilala ang lugar na itong isang mahirap na parte ng UK. Wala ding batas na naipatutupad sa lugar na ito noong 19th century. Nagkaroon lamang ng buhay ang lugar na ito nang maitayo ang Coventry Canal noong 1768 at mga daanan ng tren noong 1850. Simula noon, naging tahanan na ang lugar na ito ng mga importanteng manufacturing industry ng syudad, kabilang na dito ang Alfred Herbert Limited, Riley, The Ordnance Works, J&J Cash, Webster and Bennett and Sterling Metals. At dahil na rin sa mga kumpanyang ito, lumago ang populasyon sa palibot ng Falls Hill. Sa lugar na ito ay pinanganak at lumaki ang dalagang si Surjit Kaur. Ipinanganak si Surjit noong July 17, 1971. Meron siyang 2 kapatid na babae at 3 kapatid na lalaki. Doon na sila ipinanganak lahat na magkakapatid, ngunit originally, nagmula ang kanyang mga magulang sa India. Pinanatili ng kanyang mga magulang ang tradisyong kinalakhan nila sa India at ini-apply din sa pagpapalaki sa kanilang magkakapatid. Taong 1987, sa edad na 16, ipinagkasundo si Surjit ng kanyang ama sa isang lalaking 10 taon ang tanda sa kanya. Ang lalaking ito ay si Sukhdev Singh Athwal. Sa relihiyong Muslim, pinahihintulutan ang pagpapakasal ng maaga upang makaiwas sa haram o ang pakikipagrelasyon o pakikipagtalik ng hindi kasal. Base sa kanilang pangaral, nagsisimulang magkaroon ng mga sexual urges ang babae pagtungtong ng puberty, kaya't pinapayagan ang pagpapakasal ng maaga as early as 16 years old. Base naman sa Sharia system, sa edad na 12, maaari nang ipakasal ang batang babae basta magsimula na ang buwan ng dalaw. Marami pa sanang pangarap si Surjit na mga panahong iyon, ngunit hindi niya kayang suwayin ang kanyang mga magulang. Naging napakabilis ng pangyayari para sa kanya. Nagkita lamang ang kanilang pamilya ng isang beses at lumipas ang ilang araw ay itinakda na ang kanilang pag-iisang dibdib. Maayos din naman ang pamilyang pinagmulan ni Sukhdev, kaya't sa isip ni Surjit ay magiging maayos din ang lahat. Nasa pagdaan ng panahon ay matututunan niya ring mahalin ang binata. Sa London na rin ipinanganak ang binatang si Sukhdev Singh Athwal. Mayroong 5 miyembro ang Athwal family, kabilang narito si Bachnan Kaur Athwal na siyang ilaw ng tahanan. Ang asawa nito na bata pa lamang sila ay pumanaw na. Ang panganay na anak na si Sukhdev Singh Athwal, ang pangalawa sa magkakapatid na si Hardev Singh Athwal at ang bunso naman ay isang babae na si Bajan Kaur. Matapos ang kasalan, doon na unti-unting na-realize ni Surjit na ang kanyang biyanan ang batas sa bahay na iyon. Lahat ng mga bagay at desisyon ay kailangang dumaan sa kanyang biyanan na si Bachnan Kaur Athwal. Isa itong balo at siyang nagsilbing head of the family simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Lahat ng desisyon nito ay pinal sa UK man o sa Punjab at walang kahit na sinong pwedeng bumali sa mga desisyon ng kanyang biyanan. Akala ni Surjit ay mas magiging maayos ang kanyang buhay nang lumipat siya sa bahay ng kanyang napangasawa. Ngunit mali siya ng inaakala. Pinagbawalan siyang lumabas ng bahay at tinratong parang katulong ng pamilyang iyon. Siya ang inatasang maglinis ng bahay, magluto, maglaba ng damit ng buong pamilya. Kapag nagkakamali naman siya sa mga gawaing bahay, ay binubungangaan siya ng kanyang mother-in-law. May ilang beses naman na sinubukan niyang manlaban, ngunit bugbog at sampa lamang ang inabot niya sa kanyang asawa. Awang-awa siya sa kanyang sarili, ngunit wala siyang magawa dahil ayaw niyang bigyan ng kahihiyan ang kanyang mga magulang. Walang naging choice si Surjit kundi magtiis na lamang at tahimik na umiyak sa kanyang kalagayan. May isang pagkakataon na sinubukan niyang magsumbong sa kanyang mga magulang at kapatid at pinakita niya sa mga ito ang kanyang mga sugat at pasa. Ngunit sa halip na tulungan, sinabi lamang ng mga ito na lagyan na lamang niya ng gamot ang mga sugat.
Mababaw lamang naman di umano ang mga iyon at ilang araw lamang ay gagaling na ang kanyang mga sugat. Taong 1989, ikinasal naman ang brother-in-law niyang si Hardev Kaur Athwal sa isang dalagang nagngangalang Sarbjeet. Katulad niya noon, napakabata pa rin ito at wala pa rin kamuwang-muwang. Katulad niya rin, hindi rin ito nakaligtas sa pagmamalupit ng kanyang biyanan. Hindi rin naiba ang trato ng kanyang biyanan sa bagong adisyon sa kanilang pamilya. Tinrato din ni Bachnan si Sarbjeet na parang isang katulong. Pinagbawalan itong lumabas at wala itong maaaring gawin maghapon kundi maglinis ng bahay, magluto at pagsilbihan siya at ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumipas naman ang ilang buwan, halos sabay na nagdalang tao sina Surjit at Sarbjeet. Akala nila ay magbabago ang sitwasyon gayong nagdadalang tao sila, ngunit mali sila ng inaakala. Kahit na hirap sila sa pagbubuntis, hindi pa rin sila pinayagang magpahinga. Lumipas ang ilang buwan, ipinanganak na nga ni Surjit ang kanilang panganay na anak, ngunit maging ang sanggol ay hindi rin nakaiwas sa pagmamalupit ng kanyang lola. Kaliwat ka ng pagmumura ang natatanggap niya sa tuwing magliligalig ang bata. Pinagbawalan din siya nitong tawagin siyang lola. Walang nakakaalam na kahit na sino sa totoong sitwasyon nila sa pamamahay na iyon. Para sa malalapit na kaibigan ng Athwal family, isa silang relihiyoso, mabait at responsableng miyembro ng Sikh community. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa kanilang bahay, pakiramdam ni Surjit ay wala nang patutunguhan ang kanyang buhay, na hindi na siya makakatakas sa pagmamalupit ng mag-iina. Hanggang dumating ang isang araw, nagkaroon ito ng lakas ng loob na sumuway sa kanyang biyanan at asawa. Nais niyang makalaya mula sa pamilyang iyon kahit na ilang oras lamang, kaya't nagdesisyon siyang maghanap ng trabaho. Hindi naman siya nabigo dahil hindi nagtagal ay natanggap siya bilang isang customs agent sa Heathrow International Airport. Dahil likas na maganda at palakaibigan, nagkaroon kaagad siya ng mga bagong kakilala at mga kaibigan. Naimpluwensyahan din siya ng mga bagong kaibigan na ito, kaya't nagsimula na rin siyang bumili ng magagandang damit, mga pabango at mga pampaganda. Hindi naman ito nagustuhan ng kanyang asawa at ng kanyang biyanan. Pakiramdam nila ay nagre-rebelde na itong si Surjit at tila hindi na ito nakikinig sa kanila, kaya't muli binugbog siya ng kanyang asawa. Hindi na ito kinaya pa ni Surjit kaya taong 1994, iniwan niya ang kanyang asawa, bit-bit ang panganay nilang anak na batang babae na si Pawan. Nang mga panahong iyon, 23 anyos na si Surjit. Ngunit ilang araw matapos siyang umalis ay natuntun din siya ng kanyang asawa. Binugbog siya nito at inutusang bumalik sa kanilang bahay. Tinakot din siya nito at pinagtangka ang papatayin kung hindi siya babalik sa kanilang bahay. Nang mga puntong iyon, wala nang nagawa pa si Surjit. Pumayag siya sa ipinag-uutos ng asawa, ngunit may isa siyang kondisyon. Nalilipat sila ng bahay at hindi na makikisama pa sa kanyang biyanan. Pumayag naman ang kanyang asawa, kaya't binili nila ang isang bakanting bahay kalapit lamang ng bahay ng kanyang biyanan. Ngunit hindi pa din doon natapos ang dilubyo sa buhay ni Surjit. Masyadong insecure ang kanyang asawa at hindi nito nagustuhan ang pagtatrabaho at pagpapaganda niya. Dito na nagsimula ang pagsiselos nito sa kung kani-kaninong lalaki. Hindi naman nagtagal, taong 1997, muling nagdalang tao si Surjit na hindi naman nagustuhan ng kanyang asawa. Sa buong durasyon ng kanyang pagbubuntis, wala itong bukang bibig kundi hindi siya ang ama ng kanyang dinadala. Ilang beses niyang sinubukang ipaliwanag sa kanyang asawa na wala siyang ibang lalaki at walang iba kundi siya ang tatay ng kanilang bunso, ngunit hindi ito nakikinig sa kanya. Wala na rin siyang nagawa nang ikalat ng kanyang asawa sa buong ang kanila ang hinala nito sa kanya. Nang mga puntong iyon, pagod na siyang ipaglaban ang kanyang karapatan sa pamamahay at sa pamilyang iyon, kaya't dumating ang punto na halos hindi na siya umuuwi sa kanilang bahay. Palagi siyang nag-o-overtime, nang sa ganon ay wala siyang maging rason upang umuwi sa bahay na iyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin ito nakatulong sa kanya. Dahil palaging nasa trabaho, nakilala nito ang isang lalaki na kabaliktaran ng kanyang asawa.
Kahit na dalawa na ang kanyang anak, hindi ito nagdalawang isip na igalang at mahalin siya. Palagi itong naroroon para sa kanya at ito ang nagsilbing emotional support niya sa mga pagkakataong gusto na lamang niyang sumuko. At hindi nga nagtagal, nahulog din ang loob ni Sergeant sa lalaking ito. Nang mga puntong iyon, hindi na rin nagpapigil pa ang kanyang asawang si Sukhdev. Minanmanan siya nito sa trabaho at sa tuwing magpapaalam siyang lalabas kasama ang kanyang mga katrabaho. Hindi naman ito nabigo dahil hindi nagtagal ay nakumpirma din ito na iniiputan siya ng asawa sa ulo. Agad niyang sinabi ang kanyang natuklasan sa kanyang ina at iisa lamang ang naging tugon nito sa kanya. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon dahil binabahira niya ang magandang reputasyon ng ating pamilya. Nang mga puntong iyon, matagal na ring pinag-iisipan ni Sergeant na iwanan na ang kanyang asawa. Hindi na niya kayang makisama kay Sukhdev dahil sa masamang pagtrato nito sa kanya, kaya't noong November 1998, formal nang nag-file ng divorce si Sergeant. December 1998 naman, ipinatawag ni Bachnan ang kanyang dalawang anak na si Sukhdev at Hardev, pati na rin ang asawa nitong si Sarabjit. Nagpulong sila sa kanilang bahay at doon na sinabi ni Bachnan sa kanyang mga anak na hindi nila maaring baliwalain ang pangbabastos sa kanila ni Sarabjit, kaya't kailangan na nila itong idispatcha. Sinisira di umano nito ang reputasyon ng kanilang pamilya kaya't kailangan na nitong mawala. May nakausap na di umano siyang tao sa India na siyang papatay kay Sergeant. Sumang-ayon naman ang magkapatid sa planong iyon ng kanilang ina. Hindi alam ni Sarabjit kung ano ang kanyang sasabihin ng mga puntong iyon dahil parang casual lamang ang pag-uusap ng mag-iina. Nais niyang balaan ang kanyang sister-in-law ngunit takot ang umiral sa kanya dahil maaaring siya naman ang isunod ng pamilyang iyon. Nang sumunod na araw, nakatanggap si Sergeant ng tawag mula sa kanyang biyanan. Iniimbitahan siya nito na dumalo ng kasalan sa India. Mayroon di umunong dalawang kasalang magaganap sa Punjab at nais siya nitong isama nang sa ganon ay makilala naman niya ang mga kamag-anak nila sa Punjab. Nangako din si Bachnan na pagkatapos ng kasalang iyon sa India ay pipirmahan na nila ang divorce na ifinail ni Sergeant. Nang marinig niya iyon ay agad siyang pumayag sa paanyaya ng kanyang biyanan. Kung siya ang masusunod ay ayaw niya na sanang sumama. Ngunit kung iyon ang magiging daan upang muli niyang makuha ang kanyang kalayaan ay handa siyang gawin ang lahat. Ilang araw lamang siyang magtitiis at pagkatapos noon ay makakapamuhay na siya ng normal katulad ng ibang tao. Ngunit ang hindi alam ni Sergeant ay iyon na pala ang magiging mitsa ng kanyang buhay. Nang marinig ang pagpayag ng daughter-in-law, mabilis na nag-book ng ticket si Bachnan para sa kanilang dalawa pabalik ng India. December 3, 1998 ang date kung kailan sila lilipad pabalik ng Punjab. Nakatakda silang manatili sa India ng 15 araw para sa kasalan ng kamag-anak. Ngunit bago pa man sila makaalis, hindi mapakali si Sarabjit sa kanyang nalalaman. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang asawang si Hardev at nakausapin ang kanyang ina na huwag nang ituloy ang plano nitong pagpatay kay Sergeant. Ngunit inutusan lamang siya ng kanyang asawa na manahimik. Nais niyang iligtas ang kanyang sister-in-law, ngunit hindi niya alam kung paano. Dahil alam niyang papatayin din siya ng mga ito kung siya ay makikialam. Dito na nagdesisyon si Sarabjit na i-report ang kanyang nalalaman sa mga pulis. Nag-drive siya sa isang malayong lugar at saka tumawag sa pulis gamit ang isang phone booth. Dito na niya inilahad ang nangyari sa family meeting na naganap sa bahay ng kanyang biyanan. Ibinigay niya din ang flight number ng kanyang mother at sister-in-law papuntang India. Nang sa ganon ay maharang sila ng mga pulis bago sila lumipad palabas ng bansa. Bukod sa tawag na kanyang ginawa, sumulat din siya sa mga pulis upang i-report ang plano ng Athwan family sa kanyang sister-in-law na si Sergeant. Isinulat niya ang mangyayari at ibinigay din lahat ng mga detalye na pwede niyang ibigay sa mga pulis. Hindi niya inilagay ang kanyang pangalan sa sulat na iyon sa takot na baka madawit siya at siya naman ang pagbalingan ng galit ng mag-iina. Idinagdag niya rin ang lokasyon kung saan sila mananatili sa India. Dumating na nga ang December 3rd, ang araw ng flight nila papuntang India. Ngunit sa kasamaang palad ay walang naging tugon ang mga pulis.
Maaaring hindi natanggap ng mga pulis ang kanyang sulat o di kaya naman ay inakala ng mga ito na may nangpaprank lamang sa kanila dahil walang pangalan ng sender. Napakabigat ng dibdib ni Sarbjeet na mga puntong iyon dahil alam niya na hindi na makakabalik ng buhay ang kanyang sister-in-law. Ginawa niya ang lahat ng pwede niyang gawin upang iligtas si Sarbjeet. Ngunit hindi umayon ang tadhana sa kanila. Dumating sina Bachnan at Sarbjeet ng India at mabilis na lumipas ang 15 araw. Mag-isang bumalik ng London si Bachnan and as expected, hindi nito kasama si Sarbjeet pabalik ng UK. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Sarbjeet dahil doon pa lamang ay alam na niyang patay na ang kanyang sister-in-law. Tinanong niya ang kanyang biyanan kung nasaan si Sarbjeet at tumugon naman ito at sinabing masyado itong nag-enjoy sa India kaya't nagpaiwan ito doon. Nalaman naman ito ng tatay ni Sarbjeet kaya't kinontak nito si Bachnan. Dito na sinabi ni Bachnan sa ama ni Sarbjeet na sumama ito sa ibang lalaki sa India. Sinuportahan naman ito ni Sukhdev at sinabing nakausap niya ang asawa ilang araw lamang ang nakakalipas at sinabi di umano nito sa kanya na hindi na siya babalik ng London dahil may nahanap na itong iba. Ngunit hindi tinanggap ng pamilya ni Sarbjeet ang paliwanag na iyon ng mag-ina. Kaya't noong December 21, 1998, nag-file ang kapatid ni Sarbjeet na si Jagdish Singh ng Missing Persons Report sa Metropolitan Police. Dito na nagsimula ang investigasyon sa paghahanap kay Sarbjeet. Naging napakabagal naman ang pag-usad ng investigasyon at makailang ulit pa silang nag-follow up sa mga otoridad. Dito na rin sila nakiusap na mag-imbestiga din sila sa India dahil doon nga huling nakitang buhay ang kanilang kaanak. February 19, 1999, sinubukan namang i-claim ni Sukhdev ang life insurance ni Sarbjeet na nagkakahalaga ng £100,000. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Na-realize niya na maaaring siya ang maging target ng mga pulis sa pagkawala ng kanyang asawa kaya't agad siyang nag-file ng divorce upang mapuwalang bisa ang kanilang kasal. Ang dahilan ni Sukhdev, sumama si Sarbjeet sa ibang lalaki sa India. Dumaan pa ang ilang buwan at noong May taong 2000, finally inaresto ng mga pulis ang 4 na miyembro ng Atwal family sa pagkawala ni Sarbjeet. Kabilang dito sina Bachnan, Sukhdev, Hardev, pati na rin ang asawa nitong si Sarbjeet. Ngunit sa kasamaang palad, isang araw lamang silang nanatili sa istasyon ng pulis at makalipas ang isang araw ay pinalaya na rin dahil sa kawalan ng ebidensya. Nang mga puntong iyon, pinaghihinalaan ng mga pulis si Sarbjeet dahil pakiramdam nila ay hindi ito nagsasabi ng totoo. Na sinasadya nitong ibahin ang kanyang istorya upang huwag siyang madamay sa kaso. Masyado naman itong dinamdam ni Sarbjeet dahil ang totoo ay siya ang nag-iisang tao sa bahay na iyon na nagtangkang magligtas kay Sarbjeet. Dito na nagsimulang magdikit ng mga poster ni Sarbjeet ang mga pulis. Nagbigay din sila ng pabuyang £10,000 sa kung sino mang makapagtuturo kung nasaan si Sarbjeet. Lumipas ang ilang taon, ngunit wala pa ring malinaw na sagot kung ano ang totoong nangyari kay Sarbjeet. Sa paglipas din ng panahon, hindi naman natahimik ang kalooban ni Sarbjeet dahil alam niya kahit hindi sabihin ng kanyang asawa sa kanya kung ano ang totoong nangyari sa kanyang sister-in-law. Dahil sa matinding stress at pag-aalala, nagkaroon ng mga panic attack si Sarbjeet at kinailangan siyang dalhin sa ospital noong 2004. Dito na rin nagdesisyon si Sarbjeet na panahon na upang iwanan ang pamilya Atwal. Nang makalabas sa ospital, umuwi ito sa bahay ng kanyang mga magulang at dito na niya inilahad sa kanyang ama ang kanyang nalalaman. Dito na sila nagpunta sa pulis upang sabihin ang totoong nangyari kay Sarbjeet. Dahil sa testimonyang iyon ni Sarbjeet, na-reopen muli ang nakabinbing kaso. At katulad ng kanyang hinala, hindi rin siya nilubayan ng Atwal family. Simula noon, halos araw-araw silang nakakatanggap ng mga pagbabanta sa buhay ng kanyang pamilya. Tumulak na rin ang mga pulis papuntang India upang mag-imbestiga. Natunto nila ang ilan sa mga taong kasabwat ni Bachnan ng araw na mawala si Sarbjeet. Matapos ang 10 araw na pag-iimbestiga,
opisyal na inaresto ng mga pulis ang mag-iinang Bachnan, Sukhdev at Harddev at silang nagsilbing sospek sa pagkawala ni Sergeyev. Base sa testimonya ng mga witness, dumating ang magbiyanan sa India noong December 3, 1998. Sinundo sila ng isang lalaking nagngangalang Darshan Singh na kapatid ni Bachnan Kaur. December 5th and 6th, umattend ang magbiyanan ng dalawang kasalan sa Punjab. Lumipas ang ilang araw, nagpaalam di umano si Sergeant na mamimili ng pasalubong na hindi naman hinindian ni Bachnan. Binigyan niya ng pera si Sergeant at sinabing sasamahan siya ng kanyang kapatid na si Darshan Singh. Tinawagan din ni Darshan Singh ang isa pa niyang kaibigan na isasama niya rin sa pamimili. Sumakay sila ng sasakyan at habang nasa biyahe, binigyan ni Darshan Singh ng maiinom si Sergeant. Nang malagok ang inumin, dito na unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Nang masigurong wala na itong malay, dito na sinakal ng dalawang lalaki si Sergeant. Nang masigurong hindi na humihinga, tinanggal nilang lahat ng alahas na suot nito at saka tumulak papuntang Ravi River upang doon itapon ang labi ni Sergeant. Sa kasamaang palad, hindi na na-recover pa ang katawan ni Sergeant magpasa hanggang sa kasalukuyan. Nagsimula ang trial sa Central Criminal Court noong April 25, 2007 at nagtagal ang trial ng halos 3 buwan. Tumestigo si Sarbjeet laban sa kanyang mother-in-law na si Bachnan Kaur at sa magkapatid na Sukhdev at Harddev na umabot ng halos 3 araw. Matapos ang trial, si Bachnan, Sukhdev at Harddev ay nabigyan ng parusang habang buhay na pagkakakulong. 70 years old na si Bachnan nang masintensyahan ito, kaya't siya ang isa sa pinakamatandang preso na napatawan ng habang buhay na pagkakakulong sa UK na mga panahong iyon. Nabigyan naman ito ng pagkakataong maparol pagkatapos ng 20 years. Ngunit dahil sa tumatandang edad at lumalalang sakit, si Bachnan ay napalaya dahil sa pagpapiyansa noong 2022. Ngunit ang nakakalungkot ay hindi na nahuli pa ng mga pulis ang totoong taong pumaslang kay Sergeant, sina Darshan Singh at ang kaibigan nito. Si Sarbjeet naman ay tuluyan na ring diniborsyo ang kanyang asawang si Harddev Singh at lumipat sa ibang lugar kasama ang 4 niyang anak kay Harddev. Isinulat din ni Sarbjeet lahat ng kanyang pinagdaanan sa isang librong pinamagatang Shamed. Ang 2 anak naman ni Sergeant ay nasa pangangalaga ng isang social service agency. Nakakalungkot mang isipin, ngunit isang buhay na naman ang nawala dahil sa pangalan ng karangalan at 2 bata ang lumaki ng walang magulang dahil sa tradisyon na pinakaiingatan. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!